Hindi nga natin matalo ang rank 24 sa FIBA. Eto pa kayang rank 50 na talaga. Alam nyo, kahit Team B lang humaharap sa atin pero ang lalakas pa rin talaga nila. Ano pa kaya kung Team A nang humarap sa atin? Yung Turkey last game, yung hot shooting na yun, Team B pa po yun. So paano na lang itong mga Team A nila? Kung hot shooting ang Turkey, masasabi ko talaga na times 3 pa nga ang Poland. Kung hindi nyo naalala, way back 2022, nahirapan pa ang Slovenia na talunin ang Poland. At ang Slovenia meron pang Luka Doncic nun. Ang nakapagpataob lang sa slow ay still ang hot shooting ng Poland hanggang sa dulo. Kinagandahan sa Poland, napakasulido po ng kanilang composure at place. Talagang walang naiiwan, mainit bumanat sa loob at labas. Ang mga teams pa na nakakalaban natin ngayon ay nasa top 10 ng FIBA EuroLeague. Saan palulugar ang Gilas dyan? Tapos pinakamalala, Latvia pa ang unang makakalaban natin na mas mataas ang ranking sa FIBA EuroLeague kumpara sa mga nakaharap natin sa tune-up games. Huling tune-up na natin mamaya, so aasahan na natin na mas magiging all-out pa ang Gilas at dapat talaga dahil alam nyo ba na plano palang patumbahin ng Poland ang mga top scorers natin na sina Justin Brownlee at Junmar Fajardo. Sila kasi ang nagdala last tune-up laban sa Turkey at nakita nila na unstoppable talaga itong dalawa. Si Abay nakakuha ng 17 points, 11 rebounds, tapos Justin Brownlee 21 points. Kapag napatigil ng Poland itong dalawa, tapos na ang Gilas. Alam nyo, ang Gilas madaling pag-aralan dahil predictable na tayo masyado. Kasi nga yung mga players na nilalaban natin, yung Team A na natin mismo, si Scottie lang wala. Kaya alam na kung paano nila tayo tatapusin agad. Ito na nga bang malaking disadvantage kapag konti lang ang nilalaban natin. Walang reserba. Ang dapat dyan mag-stand out si Carl Tamayo, Calvin Oftana, Kai Soto, CJ Perez at Chris Newsome. Ang pinakamahirap pa dyan, matatangkad lahat ng kabantayan. Kaya kahit yung mga natitirang Gilas boys na aasahan natin na umiscore in the paint, hirap makapasok, hirap din sa labas. Dagdag pa sa akin sa Gilas yung depensa ng mga European teams. Talagang small space lang kayang iwan nila, kaya no show talaga tayo sa lahat ng anggulo. Kung ako sa Gilas, kapag may double box out or may double team, dapat more outside shots tayo. Yan na lang halos ang pag-asa natin para hindi tayo maiwan ng hanggang 20 puntos na kalamangan. Imagine nyo lang kung yung hot shooting na Team Poland mas uminit pa at 6'4 lang yung pinakamaliit, tapos good pa ang depensa nila, hot shooting pa sila, at napatigil pa nilang top scorers natin. Wala na. Sabog. Kapansin-pansin din ang post na ito ng Poland na ika ngay parang medyo nagyayabang pa nga Poland dahil di pa nga daw sila seryoso sa kanilang pinapakita laban sa atin. Medyo insulto yun Pero kung may NBA player daw tayo na gaya ni Jordan Clarkson, yan parang pwede na. Kung sa bagay, medyo may katotohanan naman konti yung sinasabi nila dahil hindi talaga natin sila kaya. Pwera na lang kung 9 of 9 tayo sa shooting natin. Actually, pwede naman natin sila bigyan ng magandang laban kung yung lineup natin intact at marami. Kung meron lang sana tayong second unit ng singlakas din ng unang unit, mas makakapagpahinga pang bawat isa. Mabibigyan natin sila ng laban na gusto nila. Halimbawa, meron tayong 2 Fajardo. May wing tayo na kayang sumabay sa hot shooting nila. Tapos kung nandyan lang din sana si Scottie para may nagtitimo ng plays natin. What if din kung marami tayong playmaker at gaya ng European hoopers, nakakatira lahat sa labas. Puro nasa 3-point field pa. Samantalang yung mga big man natin panay power play lang, yung jumpers di pa pumapasok. Sana pagkatapos nito makita natin lahat ng lackings ng Gilas at mapag-aralan ng husto bago sumabak sa pinakamalaking kompetisyon na puro Team A na ang makakaharap ng mga top 20 pa sa FIBA.